Good evening sa inyong lahat. Kamusta ang New Year nyo? How did you celebrate? Sino sa inyo nag-out of town ng New Year? Out of town ka New Year? Ikaw? Kaya pala hindi ka rin nagpunta. Kami, na-stress kami kasi ulan ng ulan. So hindi namin malaman nung una, sabi namin, i-cancel. Tapos mamaya, tumigil. So nag-set up kami. Nandito na yung mga tao, biglang umambo na naman. So pinasok na naman namin dito sa third floor. Mamaya tumigil, inakit na naman namin. Tapos mamaya, umulan na ulit. Diba? Pero nonetheless, thank you pa rin para sa 2015, diba? And today, ang gusto kong pag-usapan natin, dito ako para mas kitang-kita nyo yung ating screen. Gusto kong pag-usapan today, as we start the year, is yung magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Ano ba ibig sabihin ng attitude of gratitude? Sino sa inyo mahilig magpasalamat para sa lahat ng bagay? Ha? Meron ba? Pero normal ba sa atin na bawat bagay na matanggap natin, nagte-thank you tayo? Normal ba yon? Buti pa kayo, no? Alam nyo sa akin, sa mga taong nakikilala ko, sobrang bihirang-bihira ako na makakita ng tao ngayon, sa panahon ngayon, na talagang makita mo talaga yung taus-pusong pagpapasalamat nila. Pero syempre, kayo dito, iba kayo dahil nag-attend kayo ng Revelation Church. Kayo, nung nag-ikot kami, kitang-kita namin yung pagpapasalamat ng mga nabigyan namin ng mga pails. Pero dun sa trabaho namin, sobrang bihira. And actually, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Last May, nagkaroon kami ng isang event. Ito yung pangalan niya, Uproar Kamsur. So merong isang organizer na hindi naman namin trabaho tong gawin ito, pero nakita namin, since mga foreigner sila, na parang sasabit sila dun sa project. At nung tinanong namin siya, sabi ko sa kanya, sana makarelate kayo dito kasi medyo komplikado yung kwento. Sabi ko sa kanila, saan kayo kukuha ng pambayad sa mga talent? Kasi kita nyo, napakarami. Meron sila Dharma Down. Alam nyo ba yung mga bandang yan? So gumawa sila ng concert sa Kamsur. And yung business kasi namin, nag-organize din kami ng events. Kaya nga nung anniversary, nakita nyo, nag-street party tayo. Nagpunta doon, inimbitahan nila yung Slapshot, Wolfgang, Razorback. Kung sino-sino pa, yung mga international DJ pa sila na galing London, galing ng Spain. Sabi ko, saan nyo kukunin lahat tong pambayad na to? Tapos sabi nila, kukunin namin yan sa ticket sales. Sabi ko, magkano ba ticket nyo? Sabi niya, 1,000 pesos. Ine-expect namin, pupunta rito, siguro mga 30,000 na tao. Tapos sabi namin sa kanya, 1,000 pesos? Sabi ko, alam mo ba kung magkano lang ang kita dito sa Kamsur? Ang minimum wage dito sa Kamsur, 230 pesos. Ibig mo sabihin, 5 araw ng trabaho, ilalagay nila para lang mag-party. Sa tingin nyo, bibili kaya yung mga tao? Malamang hindi. Pagkain muna intindihin nun. So, anong nangyari? Nalaman namin to lahat 3 days in advance. So, nag-usap kami and in short, nangutang sila. With the promise na, sige, lugi na to. Pagbalik namin sa bansa namin, sa London, babayaran ka namin. And that was May last year. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagbabayad. At ang masakla pa doon, na hindi kami nakatanggap ng thank you sa kanila. And at the same time, pagka nagpa-follow up ako sa kanila, para sabihin sa kanila na, uy, promise nyo, 1 month lang kayo magbabayad. Bakit ngayon, mag-1 year na, hindi pa kayo nagbabayad? Kung bababasa nyo yung email nila, parang galit pa sila, ba't daw ako follow up ng follow up? Diba? And it just shows na parang, ang hirap pagka yung mga taong ka-deal mo, napaka-ungrateful. Diba? Hindi sila grateful. And ako masasabi ko, in my experience, siguro masasabi natin, pag merong nagbigay sa inyo, grateful tayo. Pero how about pag nakikita natin, for example, yung mga garbage collector na nangungolekta ng mga basura natin, sila ba pinapasalamatan natin na, uy Manong, thank you ang hirap ng trabaho nyo. Pero ang sipag nyong gumawa, good job. Diba? Ginagawa ba natin yon? Karamihan sa atin, hindi. Bakit? Kasi parang tingin natin, trabaho niya yan, binayaran kayo para dyan. Di ba? Pagka kunyari, meron tayong mga taong inuutusan, do we say thank you sa kanila?
Lalo na kung mga anak natin sila. Di ba? Parang kadalasan hindi. Sabi nga dito ni Melody BT, sabi niya dyan, gratitude turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos into order, and confusion into clarity. Sa madaling salita, pag daw tayo, marunong tayo magpasalamat with kung ano yung meron tayo. Kasi kadalasan sa atin, di ba? Nagpo-focus tayo dun sa mga bagay na wala tayo. Di ba? Sabihin nun, bakit siya dalawa yung nakuha niya, ako isa lang? Bakit siya nabigyan, ako hindi? Di ba? Kaya nga yung isang beses, kausap ko yung brother-in-law ko, kasi yung brother-in-law ko, governor naman siya sa Gensan. Kasama niya si Manny Pacquiao doon. And nung nagkukwentuhan kami last week, kinikwento nga niya, sabi niya, alam mo dyan kung anong problema ng mga tao, kung bakit, for example, pagka may pinamigay ka, kung bakit sila nag-uunahan para dyan, kasi nag-aalala sila na baka maubusan. Tama ba yun? Di ba? Nag-aalala sila na baka mamaya, pag naubos to, because limited supply, ako yung mawalan, sila lang yung meron. Pero kung mag-guarantee mo sa kanila na huwag kayong mag-alala, huwag kayong magtulakan, lahat kayo makakapasok, then hindi sila magiging ganong asal. Pero, in reality, alam nyo, ilan ba sa inyo dito ang kinoconsider nyong mayaman kayo? Mayaman? Diba? Tingnan mo, wala nagtaas sa inyo. Dapat, nagtaas kayong lahat. Because alam nyo ba, ang richness natin, hindi ko naman sinabi sa inyo, ilan sa inyo maraming pera. Ang sinabi ko lang, tinanong ko lang sa inyo, ilan sa inyo ang mayaman? Diba? And ang yaman ng tao, relative yan. Para sa taong maraming pangangailangan, para sa kanya, nothing is enough. Walang sapat. Pero sa taong very satisfied siya sa buhay, kahit walang-wala, satisfied siya dun. Okay sa kanya. At itong taong to, mas mako-consider ko na mas mayaman yan kaysa sa taong mas maraming pera sa bangko, pero sobrang lungkot niya. Alam mo, nagtaka nga ako, isang beses na nandun ako sa States, nasa New York ako, and nagkaroon sila ng recession. Nagkaroon sila ng yung mga stocks nila bumagsak, parang itong mic na to pag hindi ko masalo. 'Di ba? Nagkaroon ng time na bumagsak yung and nalaman ko na meron daw isang German na nagpakamatay. Nagpakamatay yung German kasi isa siya sa mga nalugi. Tumalon siya sa building. Alam nyo kung magkano na lang kasi yung pera niya? Dati, bago mag-recession, ang pera niya 120 million. Nalugi siya, yung worth niya, bumagsak to 30 million. Kaya dahil doon, nagpakamatay na lang siya. Ilan sa inyo magiging matutuwa kung meron kayong 30 million pesos? Diba? Masaya ka na nun, sigurado kayo. Eto, $30 million pa siya. And yet, nagpakamatay siya. Ang laking bagay ng ginagawa ng gratitude. So, napaka-importante yan. Kaya I decided, kung meron tayong dapat pag-usapan ngayong bagong taon, as we start another year, sobrang importante na maitinim natin sa sarili natin na dapat tayong magkaroon ng gratitude. Ano ba ang tawag sa gratitude sa Tagalog? Ha? Mapagpasalamat. Sabihin mo sa katabi nyo, maging mapagpasalamat ka. Yayaman ka. Parang hindi naniniwala yung katabi nyo. Be more convincing. Alam nyo, meron palang 3 levels of gratitude. Okay? May 3 levels ang gratitude. Ang unang level dyan is yung una, ito yung alam natin. Ito yung tinatawag na magic words. Ito yung level ng gratitude na pagka kunyari, nakakatanggap ka, kunyari, binigyan ko kayo ngayon ng pagkain. May nag-abot sa inyo. O ito, spaghetti. Ano sabihin nyo? Thank you. So yan yung sabi diba pag bata, you have to say the magic words. Ano yung magic words? Please and thank you. Para sundin ka ng mga tao, kailangan na mag-thank you ka na mag-thank you. So ito lang yung level na yun. Ito yung pinaka mababaw. So ito, it's a gratitude na binibigay natin for something na natatanggap natin. Nadagdagan tayo eh. So we are thankful for that. Yun daw ang first level of gratitude. For example, before eating, magpipray tayo kay God, Lord,
Thank you so much for this blessing. Maraming salamat, Lord, para sa pagkain binigay mo na to. Salamat sa trabahong binigay mo sa akin. Salamat at ginising mo ko ulit. Pagdating sa umaga, di ba? Thank you for another day of life. Lahat to, level 1 gratitude yan. Pag nagpapasalamat tayo sa guard dahil pinagbuksan tayo ng pinto, and I suggest, alam mo, nakakagulat kung gaano kalaking impact yan. Katulad kunyari, kahapon, nandun kami sa nag-team building kami sa Clearwater and may in-order ako dun sa coffee shop. Itong Clearwater sa Pampanga, parang nalulugi na talaga siya. Kami lang yung customer dun. And so alam mo na yung nag-iisang tao na nagluluto, mukhang siguro mga 3 araw na siyang walang niluluto. So finally, nung pupunta ako, nakita mo nakasimangot siya. Pero nung kinuusap ko siya, sabi ko sa kanya, Manong, thank you ah. Ang sarap ng gawa mo. Ang laki ng ngiti niya na parang kahit na ikaw lang ang customer ko, salamat, you made my day. 'Di ba? So sometimes, lalo na tayo na nag-attend tayo ng church, every day be on the lookout for maghanap tayo ng mga bagay na para pasahin natin yung ibang tao. Okay ba 'yon? Yung mga unusual na, uy, ba't nagpasalamat to? Like for example, pag ako nagda-drive, kukuha ako ng parking ticket. Pag usually sabihin nun, good morning, welcome to Green Hills, bibigay sa iyo yung parking ticket. Usually yung mga ibang tao, dire-diretso na lang eh. Pero pag ikaw, smilean mo siya, sabihin mo, thank you, good morning din sa'yo. Makikita mo, they smile back at you. Level 2, ito yung gratitude attitude. Ito naman, ito daw yung level na hindi, yung nagpapasalamat ka for things na hindi naman sa'yo binigay. But more on, sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Kaya nilagay ko dyan, picture ng scenery. Yung scenery ba na to sa inyo yan? Pag kunyari, dinalaw mo yan? Hindi, di ba? But still, pagka kunyari, napadala ka doon, thank you ka pa rin na Lord. Thank you for making the world so beautiful. Di ba? Yung sa mga circumstances na nanggagaling sa'yo, na nakapaligid sa'yo, yung nabavalue mo yung mga things, like for example, mga relationship, diyan ka nagpapasalamat, hindi sa'yo yun. Hindi mo siya na-own. It's not given, hindi siya binibigay sa'yo. Pero, nagpapasalamat ka pa rin para sa mga bagay na to. So, meron pang isa pang level ng gratitude na sinasabi sa atin ng Bible. At ito, gusto ko yung i-lead dito sa isang verse, sa 2 Corinthians 12 verse 10. Basahin nga natin siya. For Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships. For when I am weak, then I am strong. So kung dito, imagine niyo na lang yung verse dito na sinasabi dito ni Saint Paul. Sabi niya, ano ba ibig sabihin ng delight? Delight. Parang sa ice cream, di ba? Frozen delight. Ano ibig sabihin nun? Kasi di ba pag yung ice cream binibigay niyo sa bata, ano nararamdaman niya? Tuwan-tuwa siya. Di ba? Masaya siya. Yun yung ibig sabihin ng delight. And dito, ang sinasabi dito sa atin ni Saint Paul, sabi niya dyan, sabi niya, for Christ's sake, para sa kapakanan ng Panginoon. Alam niyo, pagka nakaramdam kayo na, uy, weakness ko to uy, ininsulto ako, uy, ang hirap nito, bakit ganito buhay? Ano dapat na maramdaman nyo? Malungkot. Hindi. Ang sinasabi dito ni Saint Paul, delight. Pakita nyo na masaya kayo. Bakit? Bakit for Christ's sake, ganyan ang dapat nyo gawin? Kasi, for example, pag kayo namatayan, anong normal na nakikita nyo sa reaksyon ng mahal sa buhay? Nagngangawa, di ba? Bakit mo ko iniwan? Di ba? Nagngangawa siya. So, para sa atin, mga normal na yan. Pero, kung tayo, gusto natin na umangat si Kristo, mag-glorify si God, then ang sabi dyan, pagka kayo, kunyari, sinabi ng boss nyo, dati ang kota nyo, 50. Ngayon, itataas natin. Gawin natin 100. Thank you! Thank you! Di ba? Chance yan para kumota ng mas malaki. Makumisyon. Di ba? Magugulat yung boss mo ngayon. Bakit parang natuwa ka? Lalo kung pinahirapan ng trabaho mo. For example, nag-aaral ka pa ba, Trish? Nag-aaral ka, di ba? Ano feeling mo pag binibigyan ka ng sangkatutak na homework? You feel weak. Di ba? Pero kunyari, pagkabigay nung teacher, okay, class, meron tayo ngayong quiz. Yay! Di ba? Magugulat,
Ano kain mo? Nagugulat sila. Bakit? Kasi extraordinary ka eh. Yun yung sinasabi ni Paul na level 3 gratitude. Yung nagpapasalamat ka, hindi para sa mga bagay na normal na pinapasalamatan ng tao, katulad na pagka nakaka-receive ka. Pagka kunyari, nagkabigayan dito ng pagkain. Pagdating sa'yo, since pinauna mo sila, sabi sa'yo, uy, naubusan ng pagkain. Pwede ba sandwich ka na lang? Okay lang. Thank you pa rin dyan. Di ba? Christ is glorified. Paano kunyari, bigla ka nagdabog-dabog? Di ba? Ano ba yan? Kulang kasi yung niluluto nyo. Di ba? Yun nga lang ko diyan. Di ba? Reklamo ka. Sabi nung, grabe no? Anong klaseng Christian yun no? Kala ko pa naman tumanggap na sa Panginoon. Yung pala, napaka-ungrateful. Yan yung sinasabi sa atin ni Paul. Sabi niya dyan, I delight in weaknesses. Pagka ininsulto kayo, delight in it. Pag pinahirapan kayo, delight in it. Pag pinersecute kayo, delight in it. Pagka pinapahirapan kayo, delight in it. Thinking na pagka tayo ang mahina, tayo ang argabyado, sabi niya, doon ako lumalakas. Bakit kaya? Bakit? Ha? Doon ka natututo. Di ba? And at the same time, alam nyo, si God, nagmo-move in sa mga bagay na hindi na natin, pagka tayo, hindi na natin kaya at sinurrender na natin sa Kanya. Di ba? Pero pagka kunyari, yung mga gusto mong gawin, panay mga bagay na kayang-kaya mo na. Di ba? Ilan ba sa inyo may problema? Ilan sa inyo may problema? Ilan sa inyo ang hindi alam this week kung paano kayo makakabayad this week ng something, either tuition, saan kayo kukuha ng baon, saan kayo kukuha ng pagkain. Ilan sa inyo ang merong iniisip ng mga ganyan this week? Ikaw meron. Yung iba wala. Buti naman. Praise God. Ilan sa inyo ang niisip, kunyari, saan tayo kukuha ng pambayad kaya ng rental this month? Wala. Kuryente. O hindi nyo kailangan ng magbayad ng kuryente. Bakit? Hindi, sponsor din. Nakikitira lang kayo sa bahay, di ba? O, kayo naman, nagigilty naman. Nagigilty naman agad. Wala namang masama doon kung nakikitira kayo eh. Di ba? So, alam nyo, pagka may mga ganyang klaseng difficulty, rejoice. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, rejoice. Rejoice. Hindi sa sarili nyo, sa katabi nyo. Paalala mo sa Kanya, rejoice. Rejoice in weakness. Alam nyo kung bakit? Because nasa perfect position kayo for God to move in. Kung lagi na lang safe kayo, God will not move in. Kayang-kaya nyo na eh. Hindi na kailangan ng Panginoon nun. Di ba? So sometimes, kailangan talaga natin mag-take ng mga leap of faith. Itong level 3 na to, ang tawag natin dyan, gratitude beyond circumstance. At dito, ina-advise ko sa inyo, pag may mga times na hindi nyo malaman kung anong ipapasalamat ko dito. For example, diba? Nalugi yung negosyo mo. For example, pinaalis ka ng bahay, pinalayas ka. Anong mga papasalamatan mo doon? At least, thank God for the lessons na napulot nyo doon. At least, thank God for the lessons na nakukuha nyo dahil doon. Diba? Nalugi ka. Pag-aralan mo. Saan ba ako nagkamali? Thank you, God, for giving me another chance. Babangon ako ulit. Itatayo ko ulit sa sarili ko. Amen? Amen. Diba? So, okay. May gusto kong pakitang video, pero ewan ko kung nakakabit yung speaker. Meron ba? Ito, maikli lang tong video na to. And, ito isa sa mga favorite speakers ko. So, hopefully, ma-appreciate nyo siya. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time.
It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms lengths, I wish I had arms lengths, I wish I had arms lengths, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. Woo! It's freezing. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Sa tingin niyo ba nung siya pinanganak, super thankful siya sa circumstance niya? Sa tingin niyo? Siguro hindi, no? Alam niyo, kinento nga niya, doon sa isang seminar na inattendan ko na siya yung nagsalita, sabi niya nagkaroon daw ng time na gusto niya na mag-suicide. And then the day before siya nag-suicide, na naginip daw siya. Na naginip siya, nakausap daw niya ang Diyos. Tapos sabi daw ng Diyos sa kanya, meron ka bang wish? Sabi niya, yes. Gusto kong magkaroon ng kamay at gusto kong magkaroon ng paa. Sabi niya, talagang gusto mong magkaroon yan? Sabi niya, sige. So, dinala daw siya sa cliff. Pagdating sa cliff, pagtingin niya, meron siyang kamay at paa. Tapos nakita niya, ang daming mga tao sa baba. Ang daming mga tao, libo-libo daw na tao. Sumisigaw sila. Tapos sabi daw niya kay God, sabi niya, Lord, sino itong mga taong to? Sa tingin niyo, sino yung mga taong yun? Mga taong walang kamay at paa? Hindi. May mga kamay at paa. Sabi ni God sa kanya, eto ang mga taong hindi na sila maliligtas ngayon because you decided to have arms and feet. Kasi tingin nyo, na-impact ba kayo doon sa buhay ng taong to?
And sa tingin nyo, kung meron siya kamay at paa, masarap siyang pakinggan? Siguro iba yung magiging impact, di ba? And tandaan nyo, level 3 gratitude, napakahirap abutin. Pero kung ano man ang circumstance nyo ngayon, kung isusurrender mo yan sa Panginoon, pwede niyang gamitin yan for His glory. Katulad nung sinabi kanina ni Paul. And I'd like to end with a last story, pero ito medyo mahaba-haba. Sa Bible pa rin siya. Sabi dito, while He was on the way to Jerusalem, itong si Jesus, He was passing between Samaria and Galilee. And as He entered a village, meron daw 10 taong may ketong na who stood at a distance at minit daw siya ng mga taong to. Tinaas nila ang kanilang mga boses at sinabi nila, Jesus, Master, maawa kayo sa amin. Nung nakita niya itong mga taong to, sinabi niya sa kanya, alam na niya kung anong kailangan, di ba? Sabi niya, go and show yourself to the priest. And as they were going, they were cleansed. Nalinis sila sa kanilang mga ketong. Now, isa sa kanila, nung nakita niya na siya ay nagamot na, ang ginawa niya, siya ay bumalik. Glorifying God with a loud voice. Sabi niya, praise God! And he fell on his face at his feet, giving thanks to Him. Yung 9 na yon, yun yung mga Jews. Yun yung God's chosen people. Sila nagkataon may sakit. Pero ito dumating, out of the 10, ilan ang bumalik? Isa. Except this foreigner, and he said to him, stand up and go. Your faith has made you well. And sa tingin nyo, ito lang yung iniisip ko dito habang binabasa ko to eh. Sa tingin nyo, bakit kaya hindi nagpasalamat yung 9? Ha? Nakalimutan nila? Nakalimutan nila yung iba? Ano tingin nyo? Pwede mo ba naman makalimutan yun, no? Meron kang ketong, sobrang lalang sakit, biglang makakalimutan mo magpasalamat? Di ba? Ito lang ang tingin ko dyan eh. Unang-una sa lahat, hindi nila napansin na magaling na sila. Kasi sabi niya dito eh, as they were going, they were cleansed. Now, isa sa kanila, nung nakita niyang siya ay nagamot na, tsaka siya bumalik. Siguro yung 9, hindi pa nila nakitang nagamot na sila. And nung na-realize nila, ang layo na nila. And even if meron silang isang sakit na hindi kayang magamot ng kahit sino man, dahil wala namang doktor na may kaya nun, usually cursed na sa kanila yung leprosy eh. Sabi nila, it's not worth it na bumalik pa para magpasalamat. Uy, nawala. Paki-play lang, Janice. Di ba? Yung second dyan, yung una is baka nakalimutan nila. Yung pangalawa is alam nila, but they didn't bother. They did not bother. Sabi nila, para saan pa? Para saan pa? And you know, kung babasahin nyo to, parang simpleng-simple lang, no? Na parang, okay, it's a case of ingratitude. Sino kaya nawalan? Si Jesus ba ang nawalan? Na nalugi siya eh. Nag-create siya ng miracle pero wala nagpasalamat sa kanya. Tingin niyo siya ba yung nawalan? But as I was reading this, sabi ko, alam mo, yung 9, they missed out on an opportunity for God's blessing. They missed out. Dahil nakalimutan nila magpasalamat. And dito pinapakita ni God sa atin, pinapakita ni Jesus, that you know, sa bawat 10 gagawin natin na tama, minsan isa lang yung nagpapasalamat dyan. But it doesn't matter. Huwag niyong tigilan paggawa ng kabutihan because God knows everything that you do. Pero dito, yung 9 na hindi nagpasalamat, nagkulang sila sa relationship kay God. Sayang, yung isa lang ang nagkaroon. And ito pa yung lesson dyan. Na-meet ko actually si Nick. Nagpasign ako ng book sa kanya. Alam mo paano siya nag-sign ng book? Yung pentel pen nilagay niya sa bibig niya. Tapos, ginanon niya. But this, you see a guy who's really full of gratefulness. And ito nalagay ko dyan, you know, sometimes siguro itong mga taong to na nakatanggap sila ng healing, sometimes, so blessed kayo. Like for example, yung iba, marami yung kilala, nag-attend sila sa church kasi may problema sila. Nagpipray sila, Lord, bigyan mo naman ako ng boyfriend. Nung time na nagkaroon ng boyfriend, ano nangyari?
Nakalimot na. Lord, pabunasin mo naman tong business ko. Nung naging flourishing yung business niya, ano nangyari? Pasensya ka na, Lord, ang daming customer, hindi ko maiwan pag linggo. Di ba? And sometimes we are like that. Di ba? Ilan sa inyong, admittedly, ito yung problema natin. Sabi nga dito as an ending kay Oprah Winfrey, be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never have enough. And alam nyo, kung titignan natin yung binasa natin kanina, tayo yung may leper. And lahat tayo, cleansed na tayo. And I don't know kung ilan sa inyo ang hindi pa nakakapagpasalamat kay Jesus sa ginawa niya sa cross. And sometimes, parang yung tayo, di ba yung kanina kunento ko, ba't pagka kunyari, may nakita tayo naglilinis sa kalsada, hindi natin pinapasalamatan? Bakit? Kasi trabaho mo yan eh. And sometimes tayo, ganun ang tingin natin kay Jesus. Jesus, Diyos ka, dapat lang na ikaw yung ipako sa krus. Di ba? Hindi na tayo nagpapasalamat for everything that He did. So kung meron sa inyong gustong magpasalamat sa Panginoon ngayon, let's stand up and pray. And thank God